everyone. Welcome to our post-game press conference. We have here Maliit Paan, Abby Marano, head coach Kofu Reyes, and Alina Vicar of the Charity Crossovers who won in 5 sets against the Galleries Tower High Rises. Coach, congratulations on this win and officially securing a seat to the semifinals. What are your thoughts on this game? What are your thoughts on this game? Ito lang, thank you Lord din na lang sa game. Kasi nga, everybody's game na may naghabol. So, at least sa dulo tumama yung adjustment natin. Laki rin may nag-step up, talagang yung stable yung galaw ng spiker namin. So, yun, yung respeto na ibinigay namin kay Galleries, talagang buti talaga ibinigay namin. Talagang nag-prepare kami para dito. So, kasi alam namin na na lose na yung laro nila eh. Sabihin, talagang whatever the result, talagang i-enjoy ni Galleries yung laro niya. At syempre, andun yung sistema. Merong may talagang chance na pwede kaming matalo anytime kung hindi kami talaga mag-a-adjust, mag-recover as a group. Kasi it's a sport, so that's why yung collective effort, at least dun sa dulo, naibalik namin yung original position namin. That result, at least andun pa rin yung kung anong meron na na-instill namin sa kanila. And any task na pwedeng ibigay sa kanila, at least nagre-respond sila. And for Manny, yung 5-set win, or still to the semifinals. Ano yung feeling na Cherry's back to the semifinals? Of course, sobrang thankful ako, especially sa mga coaches na walang sawang mag-instruct sa amin, sabihin sa amin kung ano yung mga pagkakamali namin, and kino-correct kami. So, stepping on dito sa semis, sobrang tawag nito, parang yung lahat ng pagod namin sa training, lahat ng pag-aaral na ginagawa namin nagbubunga. So sobrang thankful talaga ako sa lahat ng teammates ko. Thank you. And for Chang, as a team captain, ano lang din siguro yung feeling na nag-pull off niyo yung ganitong klaseng win and papunta na kayo sa semifinals? It was actually a challenge that we have to really overcome together. Kasi may mga games talaga na parang you're not there eh. But you have to be there and present and fight anyway, diba? So I keep telling my teammates to just take this as a challenge, keep the mental toughness, yung fight dapat nandun, and at the same time, kailangan hindi talaga kami mawalan ng tiwala sa sarili namin, sa isa't isa. Kasi kung tutusin, hindi naging maganda talaga yung performance namin. We're not really actually satisfied with how we played today, but still, at the end of the day, we're grateful na na-overcome namin yung challenge na yon. And we are humbled by this kind of game. Thank you, Chan. For Alina, our best player of the game, you had 16 excellent sets tonight against Galleries Tower. Ano lang din, so yung feeling na yun, 7th straight win nyo ito in the conference heading into the semis. Sobrang ko lang, yung mga teammates ko talaga, sobrang thankful ako sa kanila kasi syempre, yung struggle talaga nung first set talaga, yung second set na nahabol kami, na sobrang lamang kami tapos nahabol. Sobrang thankful ako sa mga teammates ko kasi kung ano yung sabihin ko. Nagtitiwala kami sa isa't isa at nagtutulungan lang din kami. So sobrang thankful ako sa kanila. Kasi kung hindi din dahil sa kanila, hindi naman kami manalo ngayon. And hindi din ako mag-player. Thank you. Thanks for the questions. For Chang, ay bagong team para sa'yo, tapos babalik ka sa semis. Ano lang yung pakiramdam at ano pang aasahan sa'yo pagdating ng semis? Kasi, syempre, hindi naman na din bago sa akin yung feeling na umaabot sa semis. But this time, grateful ako kasi yung mga kasama ko naman din going to the semis ay mahuhusay, very talented, very committed and passionate sa volleyball. So, I don't see anything na maghihinder sa amin going to the semifinals and until we get to the ultimate goal namin. Yun talaga, every single day, nakikita ko yung fire sa
teammates ko, down to the coaches, down to the management ng charity ko. Sobra akong excited na may makuha kami this conference. And Cham, follow-up lang din dun, yung huling 3 buwan for you, mula noong December na yung tough news about your former team, and ngayong April, you're on your way to the semis, one step closer to the title. So saan ka humugot siguro ng strength sa period na yun para, yun nga, makapag-perform, makapag-lead sa bagong team, and to be at this point na in this conference? Siyempre, pinagtibay na tayo ng panahon. Nakilala na tayo na ito yung kaya nating gawin. Tinitake ko na lang na motivation every single day. Yung tiwala na binibigay sa akin ng team, especially ng charity ko, ng coaching staff, ng mga teammates ko, and yung love that I get from them. Kahit na galing ako sa ibang team for the longest time. Ayun. Then, yun, siguro, isa sa mga nagiging fire ko is gusto ko ibalik sa kanila yung respeto tsaka yung pagmamahal na nararamdaman ko para tulungan sila sa lahat ng klase ng bagay, sa lahat ng sangay para makuha yung ultimate goal ng team na to. And before, nung nagkaroon ng announcement na yun nga, mawawala na yung team ko before, wala akong ibang team na tinitingnan ko, din yung Cherry lang. So, nandito na ako. Wala na din parang rason pa para sa akin na hindi ko i-all out. Thank you. For Coach Namo, anong aspect lang po siguro ng laro ng galleries yung medyo na-out of guard kayo? And paano nyo ginising yung team para, kasi knowing kung gano'ng kalaking bagay itong panalo na to para sa semi-split nyo? Actually, ando naman yung yung kung paano kami nag-prepare para sa kanila. Scouting, report, andun. Ang talagang kinokontrol namin yun sa amin kasi nalesin namin yung error namin nung 4th and 5th sets eh. So, that's why nanalo kami kasi nung 3rd set, grabe ang error namin. 13 errors, pero ilan lang ang puntos namin. Malapit na rin sa kanila. Yung 2nd set namin, 2 points, down by 2 lang kami, pero ang error namin, nasa dulo, 7 points. So, ang sa amin, kinokontrol namin kung ano yung kaya namin control, which is yung kung paano kami gagalaw. Kasi yung kabila talagang, magiging aggressive sila all the way. So, yun naman ang nangyari. So, ang kailangan lang talaga namin, i-perform namin kung ano yung ginagawa talaga namin, na kung ano yung sistema ng team. So, sa bandang dulo, bumalik na, doon yung attack coverage namin, yung block, tapos yung depensa, saka yung bumalik yung pasa namin. Yun yung nawala nung mga previous set. So that's why nag-struggle kami. Eh syempre tawag dito yung gallery so nag-perform ng maganda. Kaya yung binibili namin sa kanila na talaga yung respeto na ibinigay namin sa kanila, buti napagandaan namin. And for Jam, isa kayo sa naka-impact siguro sa team kasi parang nung nagsimula ng 7-game win streak nyo, ikaw yung isa sa mga tumulong para mag-gel together yung team. So parang para sa'yo, gano'ng kalaking bagay lang yung responsibility and leadership mo sa team na nakabalik kayo sa semis mo? Ako po kasi, as a team captain, I'm always a believer na yung team connection doesn't end inside the volleyball court or the training ground. Kailangan yung connection, nagko-continue siya even outside the volleyball court. So, ginawa ko, nag-ano lang po ako na organize lang ako ng team bonding. So, we made it as a ritual sa team para we can get to really know each other deeply. Yung in-depth understanding sa bawat isa na umabot kami sa puntong magkakatinginan lang kami, dapat alam na namin yung sinasabi ng mga mata namin. So yun yung tinatry namin talagang i-workout. And it's very, very effective na nakikita naman. Hopefully na matuloy-tuloy yung ganong klase po ng ng bonding. Para mas maging solid, mas solidify yung team namin. For Mylene and Alina,
Ayun, gano'n lang kalaking bagay na ngayong pagpasok ng semis, meron na rin ngayon Chang tsaka Ara. And ano yung magiging mindset nyo since back to zero nga sa semis? Knowing naman na kasama namin si Abby and Ara dito sa pagpasok namin sa semis, kahit nadadalawang tao nga lang yan sa Minda, sa amin din, ang laking katulungan ng team namin sa pag-angat. So, preparation naman namin kasi back to zero na yung dating sa semis is siguro one step at a time, one game at a time, and tutuloy-tuloy pa rin namin yung pag-aaral namin and pag-training namin and yung kung paano yung mga aims sa amin ng mga coaches. Yung pagpasok nila Ayara at saka ni Charles, halos magkasabay lang kami actually kasi kakabalik ko lang din. Pero hindi naman din sila mahirap pakisamahan and syempre madami din naman mga teammates na umaalis, bumabalik. So, nag-a-adjust na kami lahat. Hindi pwedeng kung sino ka dyan, hindi ka aanuin ka namin. So, ayun, parang kinungkop namin at nagpakukup din sila sa amin. So, ayun. And sa this series, lalaban kami. Lalaban lang kami hanggang dulo. For my with yung news nga on your possible tryout in Korea at the end of the month na overlapping sa series, what can you share na lang about your availability for Cherry sa semifinal? Yung pag-tryout ko naman sa Korea is na I'm not expecting na matanggap ako. So it's part of my na lang din. Tawag nito. Exposure, yeah. Experience. It's part of my experience na rin. And I'm so thankful naman na na by Coach Kung Fu sa management namin, sa management ng Cherry, ay fully supported naman sila sa pagka-tryout ko. Will you be missing games by every series or ayun, siguro may mga mamimiss man ako dito sa sa semis, but then I'm pretty sure naman na ready naman yung ibang teammates ko kung sakaling ipasok sila. Coach, Nakalimutan niya din. Nakalimutan ko din. Nahawakan. Coach, ano na lang masasabi niyo din sa tryouts ni Miley, tapos sino sa tingin niyo yung player na hindi nyo nag-step up? May kami, game of adjustments. So, ang dami namin wing spiker. So, lahat naman yan, trainable, adjustable. Basta, may tatao dyan, don't panic. Don't panic, kami naman bahala doon. Coach, thoughts na lang sa semis at handaan ng team. Kahit na, kasi nung mga nakaraan medyo, kahit nakapasok semis, medyo kinakapos po. Pero sa ngayon, handaan ng team and thoughts nyo sa semis. Dito sa pagdating sa semis, siyempre automatic mas mataas yung competitiveness ng lahat ng team, lahat gustong pumasok yan definitely. Pero kailangan yung kung sinong pinaka-healthy, yan ang talagang malaki ang chance. So sa amin naman, wala naman kaming major injuries or minor injuries. So malaki yung chance namin, at least kompleto kasi yung tao namin. Though parang may konting yung kay Maylin doon, pero doesn't mean na mawawala yung yung kaparitan niya. Andiyan naman naka-ready naman. So I think meron kami 5 o 6 na na wing spiker. Which is yun naman na naging best nila dati. Siyempre yung Maylin Paat, hindi namin pwedeng palitan yan, Maylin Paat yun eh. Pero yung position kasi itself, yun ang importante ngayon na paano mag-step up is paano sila mag-prepare as a player. Kasi kami naka-ready na kami sa part ng coaches. So all we need to do is execute every training, adjustment after adjustment. So ganoon lang ang gagawin namin.
Thank you, Coach. Okay, thank you. Thank you.